Magandang araw mga kabayan, may panibagong topic na naman tayo for today's video. Pero bago tayo magpatuloy, hiling ko lang na like and follow nyo ako at subscribe para updated kayo every time meron tayong panibagong upload. Ako si Philippine Vision TV, nagbabahagi ng totoong kwento. Salamat! Hay nako, may SOG rallies at pogos, connected ba sila? Ito ay isang katiyakan, sinabi sa akin, na ang mga rally at ang planong kudeta ay ibinastos ng Pogo operations na nagbibigay ng pondo kay Duterte sa pamamagitan ng Michael Yang Network. Habang ang bansa ay nakikipagbuno sa pagkabigla ng isang Guo Huaping na makapasok sa bansa bilang isang mamamayan ng People's Republic of China. Pagkatapos ay nakakuha ng isang Filipino birth certificate ng palihim upang maging kwalipikado para sa isang elective post. Ito ay nagiging isang nakakapanatag na pakiramdam kung paano ang mga sa komunidad ng katalinuhan ay talagang ginagawa ang kanilang trabaho. Diretso na natin, may matalik na koneksyon ang mga may SOG rallies ng mga Duterte at Pogo, sabi ng mga source na ito. May SOG Bisayang Cebuano para sa matapang, malakas, walang takot, maaaring hindi talaga katumbas ng anumang magiting na katapangan kung alam ng isang tao ang kasalukuyang anatomy nito. Ang lalaking inatas ang gumawa ng maiinit na katawan sa buong kapuluan ay sinasabing isa sa mga pinakatapat na tinyente ni Rodrigo Duterte, ang dating pari na si Leoncio Evasco Jr. Si Evasco ay naging kalihim ng gabinete ni Duterte mula 2016 hanggang 2018, noon bilang kanyang presidential advisor sa pag-streamline ng mga proseso ng gobyerno mula 2020 hanggang 2022. Dati siyang naging alkalde ng Maribojoc, Bohol mula 2007 hanggang 2016. Ang kanyang kadalubhasaan daw ay ang pag-oorganisa ng mga organisasyon ng bayan, isang kakaibang katangian. Nakuha niya bilang kadre ng bagong hukbong bayan. Para sa mga rally ng may SOG, predictable ang gawain ni Evasco. Ang kanyang layunin ay upang bumuo ng popular na suporta, isang uri ng people power para sa isang huli Sara Duterte pagkuha sa pamahalaan. Ang pangalan mismo ay tusong ginawa upang ipakita ang sarili sa harap ng publiko bilang eksaktong kabaligtaran ng popular na pananaw na ang Marcos Jr., ang gobyerno ay isang mahina, tulad ng madaling makita. Gayunpaman, ang gawain ni Evasco na bumuo ng isang kritikal na masa na dapat ay ang mahalagang paunang kinakailangan ng pagtatanghal ng isang kudeta laban sa gobyerno ay hindi matutupad kahit saan sa puntong ito. Sa katunayan, ang mga rally ay naging lumiliit na mga rally. Hindi dahil may sinasadyang pagsisikap na itigil ang mga rally, gaya ng idiniin ni Duterte. Ito ay dahil si Evasco ay hindi nakakapag-drawing at nakakapag-ayos ng sapat na mainit na katawan upang maabot ang kanilang ninanais na tipong point. Mahigpit ang sitwasyon ng kampo ni Duterte sa puntong ito dahil dito. Ang presensya ni Baste Duterte sa mga rally ay nag-backfire din sa kanyang mga diskurso na sa pinakamainam na incoherent at walang sense. Sa huling pag-uusap niya, ibinunyag niyang may lamat sa pagitan ng mga batang Duterte at Senator Handyman ng kanilang ama. Ito ay isang pagod na diskarte ni Duterte, sino mang hindi para sa atin ay laban sa atin. Si Bongo ay nakatakdang mahalal muli sa 2025. Kung patuloy siyang makikilala sa mga Duterte, tiyak na matatalo siya sa muling halalan. Ang kanyang pag-aalinlangan ay kung paano umiwas sa mga Duterte, tulad din para kay Bato de la Rosa. Parehong nahaharap sa isang imposible. Parehong itinaya ang kanilang karera sa politika sa isang card lamang, si Duterte. Salamat kay Baste Duterte sa pagsisiwalat ng kasalukuyang kahinaan ng pamilya. Ngunit ang pagbuo ng kritikal na masa ay fundamental sa plano ni Duterte. Ito ay bahagi ng sibilyan ng masasamang hangarin ng pamilya na bawiin ang kapangyarihan. Ang kritikal na masa ay dapat na itulak ang susunod na domino pababa sa linya, hayaan ang militar na bawiin ang suporta mula sa Marcos Jr. pamahalaan. Sobra ang tiwala ni Duterte. He once bragged, pinapakain ko ng pera ang mga yan, I feed them the soldiers with money. Sa paghalik at sabihan na iyan, ang militar ng Pilipinas ay napahiya sa harap ng mundo bilang mga suhol. At yun na nga ang topic natin sa video na ito. Ikaw na nanood ngayon, anong masasabi mo? E-comments mo na lang dyan sa baba at huwag kalimutan like and share kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Salamat at mabuhay. Philippine Vision TV. Hope to see you next topic.